Mapagpalang araw sa atin mga katropa. Ito, pakinggan natin yung napakainit na interview sa ating BP kaugnay sa yung akusasyon, at tayo na ang magtimbang-timbang at humusga. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate. Uy, malaki-laki yun 50,000 each envelope. Ipatuloy natin at tayo na yung magtimbang-timbang. Madali lang naman kasi mag-akusa. Pero ang pagpatunay mahirap, lalo na kung walang ebidensya, walang katibayan, puro lang bunganga yung sinasabing bersikulo laway, kapitulo bunganga. Ito, tuloy natin para malaman natin. Positive learning. A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee. Yun na, lumabas na. Ngayon tayo na magtimbang-timbang. Hindi naman yan magsabi siguro nga dapat may papel siya kung wala siyang hinahawakan nga papel. Malabo naman yatang sabihin ng Vice President natin. Yun ang dyan, patunay. Makita natin kung sino yung nagsasabi ng totoo at yung naninira lang, yung namumulitika lang. Kaya ituloy natin to. Of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya. Uy, strike 2 na pala. Yan ang tinatawag. 2-0. Patuloy natin. 2-0 na. Tandaan natin, may papel siya. Base sa sinasabi ng BP natin, pag siya mag-akusa, dapat may papel. At siya, may hawak na papel nga katunayan nga nagsasabi siya ng totoo. At malaman din naman natin kung nagtrabaho ba o hindi ang BP natin. Unang-una, pag-research natin sa computer yung sa mga social media, makita natin kung ano ba ang pinaggagawa niya. Marami. Hindi lang 1, 2, 3. Tuloy natin to para hindi tayo maligaw. Preparasyon ba pagdating sa eleksyon? Ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Without any authorization from the Department of Education. Paktay, ang laki. Ako naniwala ako nga yung sinasabi niya totoo. Patuloy natin to. Kasi naniniwala ako nga itong BP natin, honest talaga to. Dahil hindi naman to, hindi nila maganon yung, yun ang exhibit ba? Yung Davao. Hindi nila mapaganda yung Davao at maganyan yung Davao kung itong mga to. Hindi to nagtrabaho ng matino. O yung mga pinagsasabi nila, binabato nila sa kanya, ay totoo. Tuloy natin. Bigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Nakalagay doon. Yun na. Ibigay ba niya yung papel nga hawak-hawak niya? Yan, matinding ebidensya yan. Paano kaya i-twist yung papel na yan? Nga ibigay niya sa inyo. Ituloy natin. Noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region.
napakaliwanag talaga yung mga sinasabi niya ni BP Sara sa interview, na maliwanag. Alam naman natin kung nagsabi ng totoo, hindi. Alam natin nga sino yung masabi natin nga maganda yung layunin para sa bansa, at yung hindi, yung ano lang, papugi-puwin silang. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. Tayo na ang humusga. Itimbang-timbang natin yung mga pinagsasabi ng BP natin. Kung matimbang ba, nagsasabi ba siya ng totoo, yun palang sinabi niya nga, ibigay ko sa inyo yung papel, doon pa lang maliwanag pa sa sikat ng araw nga hindi siya sabi ng kasinungalingan. At pagdating naman sa trabaho niya, marami din naman gagakita kahit sa 2 taon lang nga nagawa niya. Hindi naman yung talagang bulak lang siya dyan, talagang nag-asikaso sa katungkulan niya. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. Isipin natin na sa base sa sinasabi ni BP, mabigat yung nagawa, pero nakiusap sa kanya. Pinagbigyan niya. Ganun kabait, ganun ka makatao. Pero may tapang at malasakit. Hindi katulad sa iba dyan nga papugi-puwins, wala nang tapang, wala pang malasakit. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7. Inulit na naman yung may papel. Yung 16 million na kinuha niya. Ito ang dapat talaga nga manatili sa pwesto. Kasi maliban nga napagagaling, sincero, tapat, may panindidigan at kayang ipaglaban tayo. Transparent ba? Parang si Tatay Digong. Hindi ko masabi at hindi ko pwedeng sabihin nga ang mga nakaraang presidente walang ginagawa. Merong ginagawa. Yan ang totoo. Pero kung ikumpara natin si Tatay Digong sa mga past nga presidente, kayo na humusga. Mahirap naman yung katulad yung iba mga vlogger dyan, mga comments nga walang basihan, puro bunganga, paninira, hitir. Mahirap yun, diba? At ito naman si BP, kapalit-palit lang sila ni Tatay Digong sa Davao. Ang Davao nanatili din namang yung nanatili din naman yung kaayusan. Kaya saan pa tayo? Doon sa walang resibo o dito sa may mga resibo na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom.
So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. Oh. Totoo naman talaga yung sinabi ni Madam kasi sa loob ng 2 taon mahigit, bago lang naman nga ito nagsalita. Kumbaga wala sa kanya yung paninira. Kumbaga trabaho lang siya. Noon ba yan binabato ng kung ano-ano nga masakit nga bato. Pero ngayon bago lang to nagsasabi at may proof magsasabi. Hindi yung hanggang salita lang. Kumbaga may katibayan. Ito ang kagandahan nitong Vice President natin. Parang si Tatay Digong. Diba? Kahit inaatake siya, hindi siya umatake ng personal. Ang kanya, trabaho-trabaho lang. Yun ang ng BP natin. Wala siyang sa mga binabayaan lang niya. Tama din naman kasi hindi naman yung mga tao gising na. Mayroon mang kakaunti pero mas marami yung tao nga nagmamatsyag sa gobyerno natin. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. Matindi, no? Base sa sinasabi ng BP natin, nagsulisit ng napakalaking halaga yung sinasabi niya. Ang gagandahan nitong pag-interview sa kanya ngayon, may ebidensya siya. Kaya, itong ebidensya na, sa akin lang to itong ebidensya na paano kaya baliin ang nag-akusa. At yung nag-akusa, paano naman niya kaya itwist yung yung sinasabi ng BP Sara tungkol sa kanya. Nakiusap, pinagbigyan. At saka isa pa, yan ang pinaka maganda nitong BP natin, napakagaling. Napakagaling siya. Hindi lang magaling magkatao, may tapang at saka higit sa lahat, mga-Diyos. Yun ang pinaka dyan. Hindi yung ayon lang sa salita, malaki cross dito sa harapan pero ang galing pala manira, wala sa gawa. Yan ang isa sa nakakalungkot. Kaya maraming naligaw. Yung dapat hindi makaupo dyan sa pwesto dahilan sa mga matatamis na bunganga, nandyan tuloy sa pwesto. Wag naman sana nga darating sa punto nga yung nagtrabaho, nagpakahirap, sinisiraan, bumagsak, yung tuloy naninira, walang ibang ginawa, naninira lang, pa-enjoy lang, habang nakaposisyon, yun tuloy ang umangat. Wag naman sanang ganun. Sana pagdating sa halalan, magapili
yung mapili nating mga Pilipino para sa ating bayan, mapili natin nga mahalal natin ay yung tapat sa serbisyo. Wala namang magawa yung mga politiko natin kung hindi sa atin. Kaya kung maaari mag-ano tayo ngayong darating na halalan, magmatsyag tayo, piliin natin yung karapat-dapat bago tapusin yung maiksi nating munting video natin mga tropa. Sana suportahan ninyo yung munting channel natin, ang Dintoy TV, sa pamaraan ng pagkalimbang ng notification bell at saka sa subscribe button para updated kayo sa sunod kong video. Maraming salamat sa panonood ninyo, sa muli na ng pag-upload ko. Bye bye, at ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat.